Sobrang laki po ng sinayang ko. Sobrang pong laki. Sobrang pong laki ng sinayang ko ngayon. Pasensya na po, kailangan ko po ito sabihin para po mawala na po yung sakit na nararamdaman ko ngayon. Yung pag-abag sa araw-araw at gabi-gabi ko pong inaalala. Gabi-gabi po akong umiiyak. Ngayon wala po akong maayos na tulog. Alas 7 na po ako ng umaga na tulog kakaisip. Nag-live pa po ako ng pre-love ko. Ngayon, ultimong piso, ultimong sentabo, ultimong magkano, sobrang halaga na po sa akin ngayon. Yung pagpapahalaga sa pera. Pagkakamali ko po, haharapin ko po yung pagkakamali ko. Magpapatulpo ko po, haharapin ko po, hindi po kita tatakbuhan. Guys, paalala ko rin po, iwasan nyo na po ang pagsusugal, tigilan nyo na po yan. Wala po may dudulot na maganda. Lahat po yun, pinagsisihan ko na po. Ito po ang masasabi ko, hindi ka po nagkamali sa buhay, hindi ka po matututo. Mga kaibigan po na talagang kahit wala ka dyan, ngayon wala na po, wala na rin po sila. Andyan lang po sila pag successful ka. May nagtag sa akin dito sa video at inaalam niya kung anong reaction ko. Alam niyo, halos nakaka-relate din ako sa storya talaga ni Awit Gamer. Nung time na hindi ko na talaga alam kung anong gagawin at lubog na ako sa utang. Hindi na makatulog, hindi na makakain. Iniisip na lang lagi kung saan makakuha ng pambayad sa mga naniningil. At galit na galit din talaga ako sa mga nagpo-promote ng sugal. Isa na nga doon si Awit Gamer sa mga madaming nahikayat na pumasok sa sugal. Pero kahit ganun pa man yung pass niya, saludo pa rin ako sa ginawa niya. Kasi hindi niya tinakbuhan yung mga pinagkakautangan niya at inamin din niya talaga yung pagkakamali niya. And I hope talagang totoo lang din yung mga sinasabi niya. Kasi sa pagiging sugarol ay nagiging manipulative na ang isang tao. At hindi talaga to titigil kapag meron pang nahihingian ng tulong at malalapitan sa pera. Nakwento din dito ni Awit kung paano siya nanalo ng malaki. Pumasok na rin ng greediness sa utak niya. Kaya siya nahook sa sugal. Ako talaga naniniwala kung naibenta niya na lahat at wala na talaga siyang pera. Kasi gagawa ka talaga ng paraan para mabawi yung mga talo. Dahil nga pinadama siya ng malaking halaga, ay nagbabakasakali siyang maulit na naman yun. At ngayon sabi din niya nagbebenta na siya ng mga pre-love na gamit at meron siyang bagong business. Niniwala din ako makakabawi din yan si Awit kasi malaki na rin yung pangalan niya. So wag lang talagang bumalik sa pagsusugal. Sana marami rin tayong natutunan sa experience niya na to. Dito mo rin talaga matatagpuan ng Panginoon ulit dahil siya na lang ulit ang meron ka. Dito rin talaga maalis yung yabang at pagpapahalaga sa mga maliliit na blessing na dumadating sa buhay mo. Buti na lang din hindi niya naisipang magpakamatay at tinuloy niya pa rin ang hamon ng buhay. Kasi hindi rin talaga biro yung napatalo niya. At makita nyo rin sa kanya yung panghihinayang. And I hope maabot din nitong video si Awit para ma-share ko din kung paano ako nakarecover sa sugal. Narealize ko lang din ngayon na mas mahalaga pa rin talaga ang peace of mind kaysa sa pera. At mahanap talaga yon sa Panginoon. Surrender po talaga lahat ng problema sa Kanya. Ako po, nagbabayad pa rin po ako ng utang paunti-unti. At dahil di na nga ako nagsusugal, ay unti-unti ko na itong nababayaran. At alam kong hindi rin ako papabayaan ng Panginoon dahil alam kong nakasandal na ako sa Kanya. Dito mo rin mapapatunayan kung sino ba talaga ang mga tunay mong kaibigan. Dahil sa panahon na lugmok ka, ay dyan mo talaga makikita kung sino nagmamalasakit sa'yo. Kung ikaw na nagsusugal pa rin hanggang ngayon, itigil mo na yan. Dahil wala talagang nananalo sa sugal. Manalo ka man, babalik ka pa rin. Mananalo ka lang sa sugal kapag tuluyan ka ng huminto. Ako nga pala si Darren, dating nalulong, ngayon tutulong.